Magandang araw po sa ating lahat. Kayo po ba'y pinagpala sa ilang linggo o ng araw na kalipas? Ito po ngayon po ay nasa kalagitnaan po tayo ng linggo ito. Nakatuwa po ng Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng mensahe po sa ating lahat. And gusto ko sana pasalamatan ang bawat isa na alam ko na ang bawat sa atin ngayon ay tunay nga na hindi nagsasawa na magbasa o makinig, manood ng mensahe ng ating Panginoon. Even ako po, almost every day, ako po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon sapagkat naniniwala po ako na kailangan po natin yun. Mahirap mabuhay nang wala ang Diyos sa atin. Sabi nga natin, ngayon itong COVID, ang hirap po ng kalagayan ng hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Nagsasuffer sa pandemya na dinaranas natin ngayon. So nakakalungkot lang po. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay nariyan at siya patuloy na tumutugon sa mga panalangin natin. And this time, isa naman pong katuparan o isa naman pong pangako ng ating Panginoon, ang pag-uusapan po natin na kung saan, paano niya tinutupad ang kanyang pangako. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay tapat, kailan pa man, He is forever faithful, no? Ang Diyos ay tapat at hindi siya nagkulang sa atin. Ang bawat pangako niya sa atin ay kanyang tinutupad. Ang bawat bitaw niya salita sa atin ay kanyang tinutupad. At the same time, hindi naman siya nakakalimot sa atin. Okay po, so tingnan po natin, alam po ba na mga Israelita, pag-usapan po natin ngayon, sabi ko nga po itong araw na ito, try po natin dahil once upon a time, ang mga Israelita po ito ay naging alipin po. And sabi nga natin, they were enslaved sa loob ng 430 years. Pero alam po ba, bago nangyari na sila ay naging alipin sa bansang Egyptio sa loob ng 430 years to exact, sinabi na ito ni Yahweh kay Abraham. Sabi nga niya sa aklat ng Genesis chapter 15 verse 13. Ito hindi pa nangyayari pero ito sinabi na ni Yahweh kay Abraham. At sabi niya sa Genesis 15 verse 13, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years o 400 na taon o 400 taon. So ibig sabihin, nakikita na ng Diyos yung mangyayari sa mga magiging anak at apo ni Abraham. Kung ugatin nga po natin, sabi natin, kay Abraham, Isaac, kay Jacob, din ay silang po yung 12 lalaki o yung sasabi natin na 12, yung 12 anak ni Jacob. At doon nga nagsimula lahat ng tribo. Sa 12 na yon, bagamat si Levi at si Jose ay hindi kasama sa 12 tribes, pero ito po yung pinagmulan ng ating pong lahi. Kaya dito pa lang po, sa aklat pa lang po ng Genesis na kung saan, kinakausap pa lang po ni Yahweh si Abraham, sinabi na po ni Yahweh kay Abraham na ang kanyang mga anak at mga apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years o 400 taon. And sa aklat po ng Exodus, nangyari po ito. Sabi nga natin, sila ay naging alipin sa loob ng 430 years. Imagine, At ang hirap po yata maging alipin. Ang hirap po na maging isang slave. Kung tutusin, pag ikaw isang alipin, wala kang karapatang tumanggi. Meaning to say, gagawin mo lamang kung ano yung mga pinapagawa sa iyo ng mga amo mo o ng Panginoon mo. Ganun po isang alipin. At ang mahirap pa na ito, sila naging alipin dahil itong bagong paraon na pumalit nung panahon ni Jose, dahil na yung mga Israelita hindi na po nakilala to. Hindi niya nakilala itong mga Israelita to. Sino ba to? Ano ba na itulong o ano ba nagawa ng mga Israelita na to, especially ni Jose o ni Joseph doon sa Egypt. So nagkaroon po ng pagbabago, nagkaroon po ng bagong paraon,
mas lalo kong pinahirapan itong mga Israelita. Kaya importante nakita natin kung gaano kahirap po yung dinanas. Pero sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Yahweh, huwag kang mag-alala, no? Dahil sila ay ililigtas pa rin. Aalisin ko sila sa pagkakaalipin. Kaya nga, yung pangako na yan ni Yahweh, no? Ay nagkaroon ng katuparan. Kung tingnan po natin, babasahin po natin sa aklat po ng Bilang, chapter 23, verse 19. Sabi po dito, no, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Alam niyo po ba sa bawat pangako po na binibitawan ng Diyos sa atin, ito'y kanyang tinutupad. Naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin ay nagbabasa rin po ng Bible. At marami po may pangako doon na nakita na pinangako ng Diyos sa atin. Pero kagandahan po rito, sabi rito sa aklat po ng Bilang, chapter 23 verse 19 o sa Numbers 23 verse 19, sabi po rito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. At gayon din po, pinakita din po sa Bagong Tipan, sa aklat po na isinulat ni Pablo sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 13. Sa 2 Timothy, chapter 2, verse 13, sinabi po rin ni Pablo, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin. Meaning to say, kung tayo mga tao na kanyang nilikha, na sa pagkakaalipin natin, tayo kanyang iniligtas, sabi ni Pablo, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin. Sapagkat hindi niya maaaring takwil ang kanyang sarili. So ganun kakilala ni Pablo ang ating Panginoon. Same thing with us, ganun din po natin kakilala ang ating Diyos. Dahil ang Diyos po, pag siya'y nangako, panghawakan po ninyo ang kanyang pangako. At alam niyo po ba, sa kalagayan po natin ngayon, sa situation po natin ngayon, sa mga nangyayari po sa atin ngayon, naniniwala ako na ang Diyos ay nakatunghay. No, mula sa kalangitan siya ay nakatingin sa atin. Mula sa kalangitan at tayo ay kanyang pinagmamasdan. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya kung may mga makikita ka na pangako ng Diyos habang ikaw ay nagbabasa, you can claim it. Panghawakan mo ito dahil sabi nga sa aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya ay ito'y kanyang tutuparin. Sana ganun natin kakilala ang ating Diyos. At ganun nga ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Alam niyo po ba sa loob po ng 430 years, no, sa loob ng 430 taon, ang mga Israelita ay naging alipin ng bansang Ehipsyo. Pero ang tanong, paano ba sila inilabas ni Yahweh doon sa Egypt? Alam niyo po ba yung kalagayan po ng mga Israelita noon ay masasabi ko na ganun din yung kalagayan natin ngayon. Maaaring tayo po ngayon ay alipin. Alipin ng ano? Maaaring tayo ay alipin ng kasalanan. Maaaring alipin ng ano? Kasinungalingan. Baka mamaya tayo po ay masyado ng sinungaling. Meaning to say, no, napaka-common na po sa atin yung magsinungaling. Na parang napakahirap po para po sa atin yung magsabi ng katotohanan. At kapag ikaw ay nasa ganong estado, ibig sabihin lamang po, ikaw ay alipin ng kasinungalingan. Maaaring ikaw din ay alipin ng bisyo. Di po ba, pag ang sambagan na igawian mo at lagi mo nang ginagawa, ito isa ng bisyo. At pag ang bisyo na ito ay hindi maalis-alis sa iyong sarili, ikaw ay alipin na ng bisyong ito. At napakarami po ng bisyo. Mayroong bisyo ng babae, alak, droga, sugal, o kung ano-ano mga pumupuri ng bisyo. At pag ikaw ay hindi makaalis-alis, hindi mo maiwasan
ang mga bisyong ito, ikaw ay alipin. Meaning to say, oo ka lang ng oo. At naniniwala po ako sa pagkakaalipin po natin, dumating po tayo sa punto na tayo ay nahihirapan. Di po ba? Minsan gusto natin kumawala sa pagkakaalipin ito. Minsan gusto natin umalis. Ayaw na natin manatili sa ganung kalagayan. At ang gusto lang natin, makalaya tayo. At yun nais ng Diyos para po sa ating lahat. At ganun nga po yung ginawa niya sa mga Israelita doon po sa bansang Egyptio. At dito po iikot, yun pong ating pag-aaralan. At dito po iikot kung paano po ang Diyos o si Yahweh ay tumugon sa mga Israelita. Kung paano siya ay habang nasa langit, nakatunghay siya, tinitingnan niya kanyang mga anak o ang kanyang bayan, ang mga Israelita, tumugon ang Diyos. Ganun din po tayo. Minsan nahirapan na tayo. Hindi po ba? Panginoon, ayaw ko na. Ayaw ko na sa bisyong ito. Panginoon, tulungan mo naman ako na magsabi ng totoo. Panginoon, hirap na ako. Ganun po tayo minsan. Pero totoo lang po, wala po tayong magawa. Pero alam niyo po ba, nakikita ng Diyos. Nalalaman ng Diyos, narinig ng Diyos yung ating kalagayan. Kaya nga sa aklat po ng Exodus, chapter 3, verse 7, kung babasahin po natin ito, malinaw po rito, sabi po ni Yahweh, ang sinabi sa kanya ni Yahweh, ang kinakausap niya rito ngayon, walang iba kundi si Moses. Ito na yung time na kung saan ilalabas ni Yahweh ang mga Israelita sa bansang Egyptio. Pero kailangan niyang gumamit. Kailangan niya ng isang tao na magagamit niya para may kumausap sa paraon. At itong time na to, itong sa aklat ng Exodus, dito natin nakita, kung babasahin po natin, dito natin nakita kung paano kinuha ni Yahweh ang attention ni Moses. But this time, ang gusto ko lang pag-usapan natin ay itong verse 7. Sabi po rito sa chapter 3, verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptio ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Actually, sa verse 7, ulitin po natin, no? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptio ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Alam niyo po, dito natin makikita yung katapatan po ng ating Diyos. Kaya nga po sabi ko sa pag-aaralan po natin ngayon, pinamagatan ko po itong tapat kailanpaman. Forever faithful. Ganyan po ang ating Diyos. Ganyan po siya nakikilala. And I do believe na even kayo po, sana ganun po natin makilala ang ating Diyos na buhay. Na siya ay tapat kailanpaman. Amen po? So ngayon, tingnan po natin, pag-aralan po natin. Sa verse 7, may 3 puntos lang po ako na nakita. At dito po ikikot yung pag-uusapan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, as promised in Wednesday, we try to make it short message, pero malaman siya. Short siya, pero marami kayong maririnig at maiintindihan. Kaya sabi ko nga po, depende pa rin po sa inyo kung paano ninyo nanamnamin ang mensahe nito ng ating Diyos. Amen po? So number 1, sabi po rito, no? May 3 bagay po na makikita natin na magpapatunay na ang Diyos ay tapat. At pwede po natin i-relate sa buhay po natin. 3 bagay na makikita natin na magpapatunay na ang Diyos ay tapat. Number 1, sabi niya dito, no? Nakita kong labis.
Diba? Sa chapter 3 verse 7, sabi ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. So number 1, nakita kong labis, sabi niya, I have seen the misery. No, nakita kong labis yung paghihirap ng aking bayan. Nakita ni Yahweh na itong mga Israelita nito ay talaga namang pinapahirapan. Alipin nga eh. Pag sinabing alipin, wala kang gagawin kundi sundin mo kung ano ang iniutos sa iyo ng nakatataas sa iyo. Ang problema nito, wala silang magawa. Pero gandahan kay Yahweh, kasi sabi nila, nakita kong labis. So number 1, I have seen the misery. Nakikita ko, meaning to say, ang Diyos ay hindi bulag. Para hindi niya makita ang totoong kalagayan ng bawat Israelita. Same thing with us now. Alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi bulag? Nakikita niya ang totoong kalagayan natin. Meaning, alam niya, nakikita niya, ito na yung pandemic, ito yung COVID, ito yung kinakatakutan ng mga tao. Nakikita ng Diyos kung ano yung totoong kalagayan natin, kung ano yung totoong nangyayari sa atin. Nakikita ng Diyos na ikaw ngayon ay alipin ng bisyo. Alipin ng kasalanan. Alipin ng kasinungalingan. Bagamat gusto mo na magsabi ng totoo, hindi mo magawa-gawa. Dahil ikaw ay alipin. So sabi ni Yahweh, I have seen the misery, nakita ko yung paghihirap, nakikita kong labis na ikaw ngayon ay pinapahirapan ng bisyong ito. Yung sabi ni Yahweh kay Moses, ano yung kalagayan mo ngayon at pwede mo sabihin na ang Diyos bulag. Hindi niya ito nakikita yung kalagayan ko. No, nagkakamali ka. Nakikita ng Diyos yung totoong kalagayan mo ngayon. Alam niyo po ba kahapon, nasa happyland po kami. Nakakaawa po. Sorry po sa mga taga-happyland, pero ito po yung term ko talaga. Sa mga nasinugan po. Nakita namin kung gaano kahirap ang buhay. Grabe init. Kahit siguro ako, mas nanasahin ko, mas gugustuhin ko mag-stay sa labas. Kasi hodang magalit na yung mga tao sa akin. Sobrang init. Pero alam ko ba, sa loob-loob ko po, nakikita ng Diyos yung kalagayan ng mga tao na yun. Dahil malapit sa amin, Pastor, Kuya Bill, yung mga staff po natin, I'm sure pagka nandun sila, maaari, Ate Jem. Di ba? Lahat yan, Kuya Rafi, Kuya Allen, Kuya Erwin, paano yung mga leader po natin doon na basta kasama po nila? Maaari na hindi lang nila basta nakikita yun. Pero naniniwala po ako, ang Diyos ay hindi bulag. Kaya sabi niya dito sa verse 7, nakita kong labis, meaning nakita kong labis, nakita na niya, nangyari na. Nakikita na niya yung sitwasyon mo. Ay naniniwala ako, habang nakikita niya yung kalagayan mo ngayon, may ginagawa na siya. Kaya pangawakan natin yung pangako ng Diyos.
Hindi siya sinungaling katulad ng isang tao. Bawat pangako na kanyang bibitawan ay tutuparin niya ito. Then pangalawa, sabi nito, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Meaning to say, alam ko. So, hindi manhid ang Diyos. Nararamdaman ka niya. Kaya sabi nito, I am concerned about their suffering. Nararamdaman ko rin kung gaano kayo nahihirapan. Kaya nga, ito na, pinakausap ko na si Moses. Dahil nararamdaman ko kung gaano kahirap yung maging isang alipin. Nararamdaman ko kung gaano kahirap yung maging mahirap. Maging alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo. Nararamdaman ko ito. Kaya huwag kayo mag-alala dahil nararamdaman ko ito, hindi ako manhid para manatiling tahimik. At habang kayo ay nagsasuffer ngayon, may ginagawa na ako. At naniniwala ko ang Diyos may ginagawa na. Kaya manatili po tayo, panghawakan natin yung pangako ng Diyos na siya ay tapat kailanpaman. Hindi siya magkukulang. Kaya sabi nito, I am concerned about their suffering. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Ang verse na ito nagpapakita na ang Diyos ay hindi manhid. Para hindi niya maramdaman ang totoong pinagdaraanan ng bawat Israelita. Alam niyo nga po, totoo lang po yung mga namamatay po sa COVID. Nararamdaman niya yung pakiramdam ng isang namatayan. At ang masakit pa nito, pag namatay ka sa COVID, hindi mo na makikita yung mahal mo sa buhay. Yung namatay mismo, ikaw na nabuhay pa, hindi mo siya makikita hanggang sa i-cremate na lang siya. Hindi katulad ng normal na buhay natin na pwede pang burol, pwede maglamay, but now it's different. The moment ang tao namatay sa COVID, i-cremate na kagad. Dahil baka makahawa pa. Yung ganun pakiramdam ang hirap. Yung i-discriminate ka, napakahirap. Pero huwag kang mag-alala. Nararamdaman ng Diyos yung kalagayan mo na yun. Nararamdaman ng Diyos. Kaya kasabi niya, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. I am concerned about their suffering. So yung mga pinagdaraanan natin ngayon, nararamdaman ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng tago ito. Now tell your neighbor, ramdam ka ng Diyos. Diba? Sabi ng Panginoon sa atin, I feel you. Pero, always remember na ako ay tapat kailanpaman. Sa kalagayan mo na yan, hindi ka mananatili sa ganyan. Dahil ako, si Yahweh, may ginagawa na. Kaya pinapasok si Moses, di ba? Then pangatlo, sabi po rito, narinig ko ang kanilang pagdaing. I have heard them crying out. Meaning narinig, oops, teka na. Kanina mata nakita, naramdaman, and this time, narinig ko ang kanilang pagdaing. Ang verse nito nagpapakita na ang Diyos ay hindi bingi. Para hindi niya marinig ang bawat pagtangis na ating ginagawa. Hindi siya bingi para hindi niya marinig ang ating pag-iyak. Bawat luha na nanggagaling sa ating mga mata, may kaakibat na pagsasabi ng mga nararamdaman natin. At ang lahat ng ito ay kanyang naririnig. Ganun kabuti ang Diyos natin. Ganun siya katapat sa atin. Kaya nga ang tanong, anong kalagayan mo ngayon para sisihin mo ang Panginoon dahil nagdurusa ka ngayon? Alam niyo, ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat kailanpaman.
Nakikita niya ang kalagayan mo ngayon, alam niya ang pinagdaraanan mo, at naririnig niya bawat pagtangis na mayroon ka ngayon. Saan aspeto ng buhay po natin tayo ay alipin? Pakiramdam natin hindi na tayo makakalaya. Pakiramdam natin hindi na tayo makakaalis. Pakiramdam natin mananatiling tayo alipin. Kung ang mga Israelita, sila naging alipin sa loob ng 430 years. Alam niyo po ba, yung pangako ni Yahweh, mananatili. At tutuparin niya bawat pangako na binibitawan niya sa atin. And now, mga nanay, mga tatay, ibig mga kabataan, maaaring sinasabi niyo ngayon ang hilit ng buhay, pastor, wala man ng ayuda, hindi kami nabiyayaan, lagi na lang ganito ang buhay namin, kami alipin na ng kahirapan. Alam niyo po ba, na everytime po na sinasambit ng bibig po niyan, naririnig ng Diyos niya. That everytime po na kayo umiiyak, naririnig ng Diyos yung bawat pagtangis na mayroon tayo. Hindi bulag ang Diyos. Nakikita niya ang totoong kalagayan natin. Nakikita niya ang totoong pinagdaraanan. Nakikita niya kung saan ka nahihirapan. Nakikita niya kung saan ka naging alipin. And I do believe may mga taong kinakausap ang Diyos. Maaaring hindi ibang tao, maaaring mga pastor ba? Pero minsan, naniniwala ko na kinakausap ka na rin ng Diyos. Alam niyo, minsan ang Panginoon, hindi man kaya gumamit ka ibang tao. He can talk to you directly to assure you na siya bilang Diyos, na siya na si Yahweh ay may ginagawa na. Dahil siya ay tapat kailan pa man. Hindi kanya isisilang, hindi kanya lilikhain, hindi kanya kikiri para pahirapan lang. Kundi, the reason kaya kanilikha ng Diyos para mangyari yung purpose niya sa buhay mo. At kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, nahirapan ka, isipin mo na ang Diyos ay hindi gulang. Isipin mo na ang Diyos ay hindi bigay. Isipin mo na ang Diyos ay hindi manhid. Nakikita ng Diyos ang totoong kalagayan mo. Nakikita ng Diyos yung pinagdaraanan mo. Nahirapan ka dahil wala kang trabaho. Hey, iyak mo sa Panginoon yan. Ibigay mo sa Panginoon mo. I'm sure, naghihintay lang ang Diyos sa atin. Hindi po. Alam niyo, kaya nga tutulog ko na. Sa pagkakataon po ito, bago po tayo manalangin, may inanda po ako sa awitin na kung saan magpapakita ng katapatan ng ating Diyos. Kung alam niyo itong awit na ito, awitin po natin. Kung hindi po, just close your eyes, meditate on this song. Then tingnan po natin kung gaano pabuti ang Diyos sa buhay po natin. Amen po? If you know this song, please sing with us. Kung alam niyo itong awit na ito, awitin po natin. Kung hindi po, then just close your eyes. Then after this song, tayo po ay mananalangin. Amen? Amen po? Hallelujah. Sige po, no? Just close your eyes. Then let us meditate on this song. Sa
napakabuti po ng ating Diyos. Siya ay tapat kailan pa man. Never siya nagkulang sa atin. Alalahanin po natin na ang Diyos ay hindi bulag. Nakikita niya ang kalagayan natin. Ang Diyos ay hindi manhid. Nalalaman niya, alam niya, pinararanasan natin, nararamdaman niya yung pinagdaraanan natin, at hindi siya bigla para hindi niya marinig ang bawat hinaing natin, ang bawat pagtangis natin. Halipin mo na natin. Halipin mo. Halipin mo. Panginoon, salamat sa oras na ito. Napakabuti mo. Napakabuti. Panginoon, minsan pa, hayaan mo, Lord, na pasalamatan ka namin. Dahil minsan pa pinatunayan mo sa amin na kailanman, Panginoon, hindi kami nawaglit sa iyong isipan. Sapagkat nakikita mo ang aming kalagayan. Nakikita mo ang tunay na pinagdaraanan. Nakikita mo ang aming sitwasyon. Salamat, Panginoon, dahil ang pinakatunghay sa amin.
At sa pagkakataon ito, Panginoon, salamat din po. Dahil minsan pa, Lord, hindi mo pinaramdam sa amin na kami, Panginoon, ay binabaliwala mo. Sapagkat nararamdaman mo, alam mo, nababatid mo ang aming kalagayan. Meaning kasi agad kung kami nahihirapan ngayon, ganun ka nahihirapan. Kaya nga may gusto kong gawin ngayon sa amin. You're just getting our attention. Gusto mo lang makakuha attention namin, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, kami, Panginoon God, ay mapakinig sa iyo. Kaya, Panginoon, sa all state, papasalamat kami sa iyo. Papasalamat kami sa iyo. Napakabuti. Napakabuti. Panginoon, napakabuti. And thank you, Father God, dahil never ka naging binig sa bawat isa. Narinig mo, Panginoon, kami bawat pagtamis, bawat pag-iyak, ipagdurugo ng aming mga puso dahil sa kahirapan na dinaranas namin ngayon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbibigay sa amin, bagkus may ginagawa ka ngayon sa buhay ko namin. Salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nataas ka namin. Ito ang aming dalangin. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. So, isipin po natin, ang Diyos ay tapat kailan. Amen po. Alahanin po natin, sa Diyos ang patuloy. God bless us all. Amen.